pinakabagong balita at mahalagang isyu na walang kinikilingan, walang pinoprotektahan. Noon at ngayon, serbisyong totoo ng GMA News. Sa kayo po ay Pisana. na ang mga unang balita. Naghigpit na ang Senate Impeachment Court sa pagkokomento ng mga partido tungkol sa merito ng impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte. Ayon kay Presiding Officer Cheese Escudero, maaaring patawan ng parusa ang mga lalabag sa sub-judice rule. Pwede ring ireklamo sa Senate Ethics Committee ang senator judges na hindi magiging patas sa paglilitis. May unang balita, si Ian Cruz. Sa pagsisimula ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte, tumayo si Attorney Amando Virgil Ligutan ng prosekusyon para basahin ang kanyang counter-manifestation. Kaugnay yan sa naging manifestation ng depensa noong August 12 ukol sa Facebook post ni Ligutan na tila itinatama ang isa sa mga sinabi ng depensa. Iginiit ni Ligutan na hindi siya namemersonal sa kanyang post at wala raw siyang nilabag. The post is not about you. It's not personal. It is about the law that we all adhere to. Correcting a mistake is never wrong. Doing it while a hearing is ongoing online does not make it not right. But what did I violate? I did not discuss the merits of the case. I did not discuss the strength or the weakness of the oral arguments. Matapos ito, binasa ni Senate Presiding Officer Cheese Escudero ang court ruling kaugnay sa sub-judice rule. Una niyang pinaalalahanan ang mga kapwa niya Senator Judge kaugnay sa pagiging impartial o walang kinikilingan. The inquiry must remain relevant, material, fair, and directed toward clarification of truth. It must not devolve into a speech, harassment, partisan advocacy, or an announcement of a conclusion already reached. The line is clear. Senator judges may test the evidence here under oath and on the record, exercising the cold neutrality of an impartial judge. Kung sakali raw makita na hindi akma ang kilos o salita ng isang senator judge, maaari itong idulog sa Senate Committee on Ethics. Sunod namang pinaalalahanan ang mga miyembro ng prosekusyon at depensa, gayon din ang respondent na si Vice President Sara Duterte. All persons covered by Rule 18 to refrain from making, sharing, endorsing, or otherwise amplifying any public statement concerning the merits of the pending trial. Counsel for both parties are further directed to observe the applicable provisions of CIPRA. Iniisa-isa rin ni Escudero ang mga parusa rito na susundin ng two-strike rule. Sa unang paglabag, mahigpit na pagsaway sa harap ng korte. Sa pangalawa at mga susunod naman na paglabag, papatawanan ng hanggang 30,000 pisong multa ang mga lalabag. Maaari rin daw umabot sa puntong pagbawalan siyang magtanong sa testigo. Clearly, up to today, the spokesperson of both parties are still part of the counsel for the parties, some with more violations than others. So without enumerating the counsels where this rule applies, I think you know who you are, given the entries of appearance you've already made. At kung isang abogado naman ang lumabag nito, The certified incident record will be transmitted and formal referral will be made to the Office of the Bar Confidant, the Integrated Bar of the Philippines, and or the Supreme Court for possible disciplinary sanction regarding the person's license to practice. nilinaw rin ni Escudero na palalagpasin na ang mga nakaraang paglabag. The court shall extend grace, exercise liberality, and wipe the slate clean, tabula rasa, so to speak. From this point forward, however, Rule 18 shall be strictly enforced and be given full force and effect. Ito ang unang balita, Ian Cruz, GMA News. Bago basahin ni Presiding Officer Cheese Escudero ang resolusyon tungkol sa pagsunod sa sub-judice rule, naglabas sa pahayag si Vice President Sara Duterte tungkol sa impeachment trial. Ang sabi ng bise, hindi dapat sa paglilitis naghahanap ng ebidensya ang prosekusyon. Kaugnay sa impeachment complaint sa kanya'y walang nikatiting na ebidensya.
Ayon sa bise, hindi kailangan ng theatrics o pagdadrama sa isang malakas na kaso. Pinuna rin ng bise ang pagtawag na stupid sa isang witness. Gayon din ang pagbansag sa bise bilang mastermind ng scam at brat. Sabi ni Escudero, wala pang ibinababang utos ng impeachment court na maglabas ng pahayag ang bise, kaya hindi pa ito bawal. Pero sinabihan ni Escudero ang defense team na paalalahanan ng bise na kasama siya sa mga dapat sumunod sa sub judice rule. Kung lalabag ang bise, maaaring may gawing hakbang impeachment court laban sa kanya. Kasama rin sa utos ng impeachment court ay ang pagtatalaga ng tagapagsalita na hindi bahagi ng prosecution at defense panels. Dahil dyan, naghahanap ang defense team ng tagapagsalita na papalit kay Attorney Michael Powa na isa rin sa mga abogado ng vice-presidente. Iginagalang din daw ng prosecution ng utos sa impeachment court. I will relay what the presiding officer mentioned. I'll discuss everything with her. And then, tignan natin kung ano yung magiging reaction niya. Siyempre, lahat naman tayo gusto mag-comply kung ano man yung naaayon sa batas and sa rules. We respect what the presiding officer has said. We will abide. Somehow it will have an effect, but we will do the necessary innovations kasi hindi kami papayag na hindi maabot ng bawat Maria at Juan de la Cruz ang impormasyon, the facts that are happening within the impeachment court. Nabalot na makapal na alikabok ang ilang bahagi ng Pasay at Makati kahapon. Halos nag-zero visibility pa pasado alas 2 ng hapon. Malakas ang hangin ng mga sandaling yon ayon sa uploader ng video. Unti-unti ring nagdilim ang paligid. Tumagal yon ng 30 minuto hanggang sa humina ang hangin. Akala ng ilang netizens may sandstorm o tinangay ng malakas na hangin ng buhangin mula sa nire-reclaim na bahagi ng Manila Bay. Paliwanag ng Pag-asa, hindi sandstorm kundi gust front ang naranasan sa ilang bahagi ng Metro Manila. Ang gust ay bahagi ng thunderstorm na may dalang malalakas na hangin na maaaring tumangay sa mga buhangin o alikabok sa isang lugar. Ngayong panahon ng habagat, posibleng mapadalas ang thunderstorm activities. Pinag-iingat ng publiko tuwing may gust front dahil sa dala nitong panganib sa kalusugan. Maigi magsuot ng face mask. Naperwisyo ang ilang pasahero dahil sa tila pag-ulan sa loob ng tren ng LRT 1 nitong Lunes. Napatayo sa kanilang upuan ng ilang pasahero dahil sa malakas sa pagtulo ng tubig mula sa kisame ng Bagon. Kwento ni News Cooper Sam Peñaflor, galing siya sa Ninoy Aquino Avenue Station at papuntang FPJ Station nang matuluan ang kanyang ulo sa bahagi ng monumento. Nagtaka rin siya dahil wala namang ulan ng mga oras na yon. Kalaunan, kumalat ang tubig hanggang sa gitna ng Bagon. Ayon sa Light Rail Transit Authority, umapaw ang tubig mula sa air conditioner matapos mabarahan ang drainage system ng tren. Inisyuhan na ng citation ticket ang Light Rail Manila Corporation kaugnay sa maintenance ito. Wala pa pahayag ang LRMC kaugnay sa insidente.